napapabilang ka sa Year of the Rat kung ikaw ay pinanganak sa taong 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, and 2020. Kailangan mong maging very strict, maging maingat ngayong taon na ito dahil ang mga rat ay ang pangunahing katunggali or nasa opposite sector ka, opposition ka ng Year of the Horse kasi hindi kayo magkasundo. You are not good friends with the horse. Kaya naman apektado ka, apektado ang iyong pera at kayamanan ngayong 2026. Okay? Maaaring madali kang masangkot sa mga hidwaan at problema. Kaya mahalagang bigyang pansin ang pagpapanatili ng pagiging kasundo mo ang lahat ng tao sa iyong paligid. Sa usaping pera at pinansyal, panatilihing ligtas ang iyong pera sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga tinatawag natin na high-risk na investment. Manatiling conservative at huwag basta-bastang magtitiwala sa iba. Your income growth ay manggagaling through your communication. Kaya galingan mo ang pakikipag-usap mo. Dapat klaro. Your income growth will be coming from trading, online businesses, at digital skills. Kaya dahil ikaw rat po ay matalino ka mag-isip, you're a quick thinker. Ito'y makakatulong sa iyo to stay ahead with the stiff competition na mayroon ngayong 2026. Ang tamang timing for investment, okay? March and May ang best time para sa networking at para sa paghahanap ng extra income. Iwasan mo lang ang maging impulsive sa pagwawaldas ng pera, lalong-lalo na sa mga buwan ngayon mismo, February hanggang March. Saan ba maganda mag-invest ang mga rat ngayong 2026? Una na dyan ay mga mutual funds, digital platforms, at yung skill-based na venture. Ibig sabihin, gagamitin mo yung skills mo, gagamitin mo yung kaalaman mo, at ito ang magiging source of income mo. It could be a talent na meron ka, from baking to hosting o anuman, repairing ng mga sirang bagay, painting or art, kung saan ka magaling, or the leadership that you have. You can make use of this to be an added source of income. Mayroon kang iba pang mapagkukunan ng yaman for the year 2026.